Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salin lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayo'y mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi na di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kaniyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong tinanong si Jesus ng isang binata kung ano ang gagawin niya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sagot ni Jesus ay, "Sundin mo ang mga utos ng Diyos." Tinanong siya, "Aling mga utos?" Ang sagot ni Jesus ay, "Huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, igalang mo ang iyong mga magulang." Ang sagot ni Jesus ay galing sa 10 utos. Kaya ang pagsunod ng 10 utos ay nagdadala sa buhay na walang hanggan. Kahit na ang 10 utos ay nasa lumang tipan, ito ay kinukonsider ni Jesus na wastong daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang 10 utos ay mga paraan paano tayo umibig. Kung talagang umiibig tayo, sumusunod tayo sa 10 utos. Ang mga ito ay nagpapakita sa atin paano natin sambahin at kilalanin ang Diyos at paano tayo makitungo sa ating kapwa na hindi tayo nakakapinsala sa kanila. Mga mahalagang bagay ng buhay ang tinutukoy sa mga utos na ito. Ang pagsamba sa iisang Diyos, ang pamilya, ang buhay, ang relasyon ng mag-asawa, tungkol sa ari-arian, ang tungkol sa katotohanan, at tungkol sa ating mga desires o hinahangad. Maraming kaguluhan sa buhay natin at sa lipunan ay ang hindi pagsunod sa 10 utos.
Kung sumusunod lang tayo sa mga utos na ito, magiging maayos ang ating kalagayan sa pamilya, sa simbahan at sa lipunan. Kaya dapat natin alamin at pag-aralan ang mga utos na ito. Hindi natin masusunod ang 10 utos kung hindi natin alam ang mga ito. Kung ibig din nating malaman kung maayos ba ang ating buhay, suriin natin ang ating sarili ayon sa mga utos na ito. Kasi sila ang basihan din ng ating examination of conscience. Ang mga utos na ito ay hindi pabigat sa ating buhay. Sila ay mga signposts, mga markers sa ating paglalakbay sa buhay kung nasa tamang landas ba tayo. Ang salita mo, Panginoon, ay bumubuhay. Salamat sa mga utos na ibinigay mo sa amin upang kami ay gabayan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.